Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Easter to everyone. Hayaan niyo pong simulan ko ang aking homilya sa isang maikling kwento. Isang bata ang takot sa dilim. Tuwing gabi, hinihintay niyang patayin ng kanyang ina ang ilaw. Ngunit bago ito tuluyang mawala, sasabihin ng ina, "Huwag kang matakot, kahit madilim, nandito pa rin ang liwanag." Minsan, tinanong ng bata, "Nasaan ang liwanag kung patay na ang ilaw?" Ngumiti ang ina at sinabi, "Ang liwanag ay hindi lang nasa ilaw. Ang liwanag ay nasa puso ng mga taong nagmamahal." Mga kapatid, ngayong gabi nagsimula tayo sa kadiliman. Tahimik ang simbahan, ngunit isang maliit na apoy lamang ang sinindihan, ang kandila ng Pasko. At unti-unting kumalat ang liwanag sa buong simbahan. Ito ang simbolo ng ating pananampalataya, isang liwanag na kayang talunin ang kadiliman. Sa mga pagbasa natin ngayong gabi, parang isang mahabang kwento ng liwanag ng Diyos sa gitna ng kadiliman ng mundo. Sa unang pagbasa mula sa Henesis, nilikha ng Diyos ang mundo at sinabi niya, "Magkaroon ng liwanag." Ipinapakita nito na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng liwanag at kabutihan. Sa ikalawang pagbasa naman, ang kwento ni Abraham at Isaac ay kwento ng pagtitiwala. Kahit hindi niya lubos na maunawaan ang plano ng Diyos, nagtiwala siya. At sa huli, ipinakita ng Diyos na siya ay Diyos ng buhay, hindi ng kamatayan. Sa ikatlong pagbasa naman po mula sa Exodo, iniligtas ng Diyos ang Israel mula sa pagkaalipin sa pamamagitan ng pagdawid sa dagat na pula. Ang Diyos ay Diyos na nagliligtas. At sa bagong tipan naman po, sinabi ni San Pablo sa Roma, Kabanata 6, na sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nakikibahagi sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ibig sabihin, ang Pasko ng pagkabuhay ay hindi lamang alaala. Ito ay buhay na katotohanan sa ating buhay. Sa Ebanghelyo naman po, natagpuan ng mga babae ang libingan na walang laman. Sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot, siya ay muling nabuhay." Mga kapatid, kung titignan natin ang mundo ngayon, parang napakaraming kadiliman. Sa ating sariling bansa, nakikita natin ang maraming isyu ng korupsyon, bangayan ng mga lider at mga alitan sa politika. Maraming tao ang nawawalan ng tiwala sa pamahalaan at sa mga namumuno. Sa buong mundo naman, naririnig natin ang tensyon at digmaan tulad ng mga alitan sa gitnang silangan, kabilang ang tensyon sa pagitan ng Israel, USA at Iran. Kapag naririnig natin ang mga balitang ito, parang ang mundo ay puno ng takot, galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang Easter Vigil ay nagsasabi sa atin ng isang napakahalagang mensahe: hindi kailanman mananaig ang kadiliman. Sabi ni Pope Francis, ang Pasko ng pagkabuhay ay ang tagumpay ng pag-asa laban sa takot. At sabi naman ni St. John Paul II, "Huwag kayong matakot, buksan ninyo ang mga pintuan kay Kristo." Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagpapaalaala sa atin na kahit gaano kalalim ang kasamaan, may kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng bagong pasimula. Ayon naman sa Catechism of the Catholic Church,
Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Kung si Kristo ay nabuhay muli, ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi ang huling salita. Ang kasamaan ay hindi ang huling salita. At kahit ang kamatayan ay hindi ang huling salita. Kaya ang tanong sa atin ngayong gabi ay ito: paano tayo magiging liwanag sa gitna ng kadiliman ng mundo? Sa isang bansang may korupsyon, tayo ay maging tapat. Sa mundong puno ng galit, tayo ay maging tagapagdala ng kapayapaan. Sa lipunang nawawalan ng pag-asa, tayo ay maging saksi ng pag-asa. Hindi natin kayang baguhin ang buong mundo, ngunit tulad ng kandilang sinindihan natin kanina, isang maliit na liwanag ay kayang magtaboy ng napakaraming kadiliman. Mga kapatid, magtatapos ako sa isang magandang paalaala mula kay Saint Augustine. We are an Easter people, and Alleluia is our song. Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang mundo, ang ating pagkakakilanlan bilang Kristiyano ay ito: tayo ay mga taong naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya ngayong gabi ng Pasko ng Pagkabuhay, tandaan natin, ang libingan ay wala ng laman, ang kadiliman ay natalo, at si Kristo ay tunay na buhay. Maligayang Pasko ng Pagkabuhay sa ating lahat. Alleluia, Alleluia.